heart, ready your mind, sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Amen. Tawagin po natin ang ating speaker, ngayong hapon ito. Amen. Si Reverend Hero Ventura. Amen. That's why we go. Kaya bawat isa sa atin, isang question, big question, why we go. That's why yan po yung pag-uusapan po natin. Open your Bible in the 20th chapter, 19th verse of the book of Matthew. Tayo po yung makatayong lahat. Amen. 20th verse, 20th chapter, 19th verse of the book of Matthew. Should I say, open your Bible on the book of Matthew, chapter 28, verse 19. Sabay-sabay po natin basahin. Basahin, wag i-recite. Ready, read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Nais ko lang po dyan bigyan emphasis yung nag-iisang salita. No, the word go. Amen. The word go. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapong po ito. Kami po ay pinahintulutan niyo po Panginoon, makapag-aral po ng salita. Dalangin ko po Panginoon, ikaw po siyang kumilos po sa akin, wala pong kayanan. At dalangin ko rin po Panginoon, hindi po ang aking opinion Panginoon ang mayayag sa likod po ng pulpito, bagkus Panginoon ang iyong salita Panginoon. Dalangin ko po, maging blessing po ako sa kanila, maging amon Panginoon ang iyong salita sa bawat isa Panginoon. Hindi po, patawad umulit sa aming pagkukulang pagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 So the very familiar portion or account found in the book of Matthew known as the Great Commission. When we say Great Commission, commission means it is a charge, it is a command. No, pag sinabing command, it is urgent to do. Kailangan dapat natin gawin. Sapagkat meron pong goal, meron dapat na ma-accomplish na gawain. No, kalimitan na papakinggan po natin ang salitang command in the military field. At ang nag-uutos po o nagpo-command is yung pinaka-head, which is the commander-in-chief, the president. Bakit po siya nagpo-command? Sapagkat he wants changes. Kailangan ng pagbabago, especially ng bansa. No? Kaya mga kapatid, no, command simply means we must have something to obey for changes. Amen? Some people want changes and accomplishment. No, some of them try to turn the world upside down. No, sabi nga ng iba, no, si Eva, nung kinain niya daw yung apple, which is hindi naman po biblical yung apple na yan. Pero yung kinain niya daw yung pong apple, doon po nagkaroon ng kamatayan at ng kasalanan. And then, kung hindi po kayo, at kung kilala niyo po si Isaac Newton, no, isa po siyang isang scientist kung saan binago niya po ang perspective ng iba't ibang mga ilang scientists patungkol po sa siyensya na kung saan nung habang po siya ay namamahinga sa ilalim ng puno ng mansanas, nahulugan siya ng mansanas at doon niya po na-discovery ang gravity because of apple. Wow. In our modern days, mga kapatid, kung hindi po ninyo kilala si Steve Jobs, siya po yung nagmamay-ari ng Apple Company. Wow. Kung saan, mga ilan-ilan sa atin ay gamit nila ay Apple. Wow. And you see, mga kapatid, how Apple changed and give impact and accomplishment for the past history of human history. No, tayo po bilang mga Kristiyano, ano na po ba yung naging impact po natin? Ano na po ba yung naging accomplishment po natin? Ano na po ba yung naging dinala po natin sa community na kung saan ito po ay nagkaroon ng pagbabago? Na mabuti pa nga po nagkaroon ng accomplishment. Eh tayo mga Kristiyano nagkaroon na po ba tayo ng accomplishment bilang isang mananampalataya? No, kaya nga, if you want accomplishment, impact, no, pwede po natin yan makuha dun po sa text verse po natin. Balik po tayo sa verse number 19. Sabi po dyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Ghost.
meron po ditong simpleng salita. A simple word that can change the world. Ano po yun, yung go. Kaya nga ngayon, no, hihimahin po natin yung salitang go. Go means, go ye therefore. Meaning to say, you need to go. Preach the gospel, give tracts. Then, sabi niya ng Bible, teach all nation. After mo ibagi sa kanila ang gospel, you need to disciple them. You know, napaka-importante po ng disciple, pero mapapansin niyo po dyan, pinaka-unang word po ng sinalita po ng Panginoon dyan is go, sapagkat the main thing po mga kapatid na kung saan tinuturo po sa simbahan sa atin o ng Bible is mangaral po ng salita ng Diyos. No, the main thing is soul winning. Amen? Amen. And then, sabi po dyan ng Bible dyan, baptizing them. Ibig sabihin, adding them to the right church, which is the Bible-believing, independent, soul-winning, Vision Heartland Baptist Church. Amen? And then, hindi na po dyan nagtatapos. Sabi po ng verse number 20, no, pagkatapos po nila madagdag sa tamang simbahan, verse number 20, teaching them to observe all things. Meaning to say, you have to minister them. Kailangan mo silang bantayan, no, katulad po ng isang tupa na kailangan ng shepherd. Amen? Kaya nga, napansin nyo ba mga kapatid, kung tayo lamang po tutugon sa Great Commission ng Panginoon, we are building someone's life. We are building cities, we are building nations. Amen? Kaya nga napaka-importante, every cities, every nation, mataniman ng mission. Amen? CBC mission. Kaya nga mga kapatid, ngayong umaga, ngayong gabi, ngayong hapon, should I say, ang ating tema is go ye into all the world. Amen. Go ye into all the world. Now, as we go ye into all the world, number 1, verse number 28, verse number 1, sabi po ng Bible dyan, and the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. So, yan po ay linggo, at si Mary Magdalene at the other Mary, nag-decide po sila pumunta dun sa libingan ng Panginoon. I-check nila yung ang katawan ng Panginoon, i-check nila yung libingan. And then, sabi po ng verse number 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. In verse number 5, and the angel answered and said unto the woman, fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. So number 1 mga kapatid, as you go, ye into all the world, no? Go, we must go without fear. Huwag po tayong humayo ng merong takot. Amen? Kaya nga, marahil as we go through in our Christian life, no, makaka-encounter po tayo ng great earthquake na kung saan ito po ay magkukos ng great fear sa ating puso. Even the great man of God, meron po silang takot. No, lahat po tayo may takot. Pero sabi po ng Bible dito, no, pag sinabi pong fear, hindi po yan yung magkaroon ng respeto sa Diyos. Kasi po, dalawang klase po ang meaning ng fear. Diba? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, especially sa Proverbs, no, pag sinabing fear po doon, magkaroon po ng respeto, no, of God. Pero dito po, pag sinabing fear, literal na takot. No? Literal na takot. Kaya nga, hindi masama magkaroon ng takot. Pero, kung yan po yung maghahadlang po sa atin para po tayo mayo, no, sa gawain ng Panginoon, meron po itong konsekwensya. Ano po yun? Having fear can hinder your feet to walk. Having fear can hinder your mouth to talk. Having fear can hinder your body to work. At ang worst po dyan mga kapatid, pag meron po tayong takot sa gawain ng Panginoon, no, meron pong isang kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Hindi lang po hiya, kundi pati takot po, no, magkukos ng isang kaluluwang mapupunta sa lugar ng impyerno. Having fear can make your Christian life die. No, verse number 4, sabi po ng Bible dyan, no, and for fear of the innkeepers did shake and became as dead men. So isipin niyo po, sa sobrang takot ng keepers na yun, nagpretend siyang patay-patayan. Sobrang takot niya, nagpatay-patayan siya.
Sa verse number 4. Pero tignan niyo mga kapatid sa verse number 19, ay verse number 16. No? Sabi po diyan, then the 11 disciples went away into Galilee. So isipin niyo po mga kapatid, kung itong 11 na ito ay merong takot, no, itong 11 apostles na to, disipulo nito, kung meron silang takot, ano na po kaya meron tayo ngayong religion? Sa tingin niyo po ba meron po ba tayong tamang pananampalataya ngayon? Sa tingin niyo po ba tayo pa nagtitipon-tipon ngayon? Kung hindi po, kung nagkaroon po ito ng takot itong 11 na ito, no, mababasa po natin ang kanilang boldness sa pangangaral po ng salita po ng Diyos in the book of Acts. Na kung saan, no, mababasa po natin yung sinabi po ni Peter na we ought to obey God rather than man. No, sige po, buksan po natin Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse number 29. Sabi po ng Bible dyan, then Peter and other apostle answered and said, we ought to obey God rather than man. Kasi po dyan, sa oras po na iyan, verse 28, no, sila po ay pinigilan ng mga high priest na mangaral sa pangalan ng Panginoon. Minsan tayo, no, mga Kristiyano, no, pag tayo pinipigilan ng ating magulang, pag tayo pinipigilan ng ating mga guro, mangaral ng salita ng Diyos sa eskwelahan, no, pag tayo pinipigilan ng tao na mangaral sa palengke at saan pa man yan, no, nagkakaroon tayo ng takot at kung saan ito po yung nagpos sa atin para ma-hinder po yung gawain ng Panginoon. No, kaya nga, huwag po tayo matakot sapagkat sabi ng Bible, kung mabalikan po natin yung text verse po natin, sabi ng Panginoon, I am with you always. Amen. Amen. I am with you always. Minsan hindi na natin yan na-appreciate sapagkat sa sobrang pamilyado na po tayo sa talata, hindi na po tayo interesado. Pamilyado ka na, lagi mo nababasa yung I am with you always. Recite mo na kahit tulog ka na. Pwede mong may recite yan, pero sa sobrang pamilyado, hindi ka na interesado. Pero how to conquer fear? 1 John chapter 4, verse number 18. 1 John chapter 4, verse number 18. 1 John chapter 4, verse number 18. Sabi ko ng Bible dyan, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because fear are torment, and he that feareth is not made perfect in love. Kaya mga kapatid, hindi natakot ang Panginoong Isus na bumaba dito sa mundo sapagkat for God so loved the world, go into the world, go and reach the world. Amen? Kaya number 1, if you go, don't go with fear. Number 2, as we go into all the world. Verse Matthew chapter 28, verse number 11. Verse number 11, sabi po ng Bible dyan, now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. So sabi po ng Bible dyan, some of the watch came into the city. Pag sinabi pong watch, no, yan po yan ay keeper. Kumbaga, sa madaling sabi, yan po ay guard. No? Sila po ay pumunta sa city or sa mga chief priests para ibalita yung nangyari dun sa verse 2. Sabi sa verse 2, no? It came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Nasira yung libingan ng Panginoon. Nabiyak yung malaking bato. At yun yung inireport ng mga watchmen dun sa chief priest. And then, verse number 12, sabi dyan ng Bible, and when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money into the soldier. Sabi dyan, nag-meeting sila kasama ang mga sundalo at binigyan ng mga chief priests, elders, no, yung sundalo ng pera. Bakit? Ito po, verse number 14, verse number 13, yan. Saying, see ye, his disciple came by night and stole him away while we sleep. So ano po yung makikita po natin yan dito na pag tayo pa yumayo, wag po natin taglayin. Sabi po ng Bible dyan, wag po tayong umayo with false teaching. Wag po tayong umayo with false teaching. Sapagkat sabi ng verse number 13 dyan, kaya lamang binayaran ng mga chief priests po dyan yung mga sundalo sapagkat verse number 14, no, mahal nila ang kanilang posisyon. Alam nila na buhay muli ang Panginoon. Ayaw na nila mabunyag sa buong city na nabuhay muli ang Panginoon sapagkat pag nalaman ng governor, no, sila ay mapapabagsak.
pero binayaran nila ang sundalo para mangaral ng maling doktrina, ng maling katuruan. No, para ano yung ibabalita na hindi nabuhay muli ang Panginoon, ninakaw lang ng mga disipulo. No? Kaya nga, yan po yung problema. Yan po yung problema sa panahon po natin ngayon, even back then po sa panahon po ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 2 verse number 17. Meron na pong nangaral na maling katuruan. 2 Corinthians chapter 2 verse number 17. Sabi po ng Bible dyan, for we are not as many. No? For we are as many. Sino po yung mga many na yun? Yan po yung mga which corrupt the word of God. Kaya mga kapatid, pasalamat po tayo sa Panginoon na meron po tayong tamang Bible. Meron po tayong tamang natanggap na tamang katuruan mula po sa ating mga ninuno. No? Dahil po ay naligtas sa pamamagitan ng tamang Biblia. Amen. No, we cannot reach the world with the wrong doctrine. We cannot reach the world with the wrong teaching. Yeah. No, kaya sa King James Bible, dito po tinuturo yung tamang salvation. Dito po tinuturo yung tamang doktrina, dito po tinuturo kung paano po kumilos ang Panginoon. No, dito po pinapakilala ang Panginoon. Kaya kung nais mo makilala ang Panginoon, huwag ka pumanood sa YouTube. No, kung nais mo matuto ng salita ng Diyos, no, huwag kang pumunta kung saan. No, basahin mo yung Bible mo na King James Bible na kung saan ito po ay inspired and preserved Word of God. Amen? Kaya nga, nakilala natin ang Diyos pamamagitan ng tamang Biblia. Ngayon, hawak na po natin yung prinsipyo, hawak na po natin yung tamang Biblia. Ito na po yung oras para po tayo mayo. No? Hindi po tayo katulad ng mga sundalo na yun na bayaran. Amen. No, kapag ikaw ay humayo dahil lang sa pera, check mo yung salvation mo sa pera. Si Judas, humayo para lang sa pera. Amen. Sa panahon natin ngayon, maraming mga scammers, hindi sila nahihiya. No, marami ngayon mga nagsusulputan, mga ibang sekta, hindi sila nahihiya. Pero ikaw, Kristiyano, Baptist, meron ka ng Bible, King James Bible, meron ka ng kaalaman kung paano mag-soul winning, pero ikaw pa yung nahihiya. Ikaw pa yung takot. No? Kaya nga yan po yung nakalaro mo sa panahon po natin ngayon. Maging Kristiyano, no? Ayaw ng mga ng tama, na kung saan ito naman po talaga ang tamang dapat gawin. Kaya nga, only the truth can set us free. No? Kaya nga, kung ikaw ay umayo para sa pera, sabi na ng Bible, no? Huwag ka na, kumbaga, mas mabuti na lang na ikaw ay mamatay. No? Kasi kapag ikaw ay umayo ng maling doktrina, parang sinasabi mo na halika, samahan mo ako sa impyerno. Diba? Nakakalungkot isipin, marami ngayong mga Baptist na naturuan silang tama, pero dahil sa malikot ng kanilang kaisipan, no? Na hindi po tayo katulad nila. Amen. We go in the world preaching the truth. No? Kaya number 3. Last. Number 3 last. Dito tayo sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verse number 17. Sabi po ng Bible dyan, and when they saw him, they worshiped him, but some doubted. No? But some doubted. Number 3, as we go in the world, no, don't doubt. Duda. Huwag ka pong magduda. No? Tandaan po natin, isa sa pumapatay ng pananampalataya ay ang pagdududa. Yeah. No, hindi porket, meron nga po tayong kasabihan, hindi porket pumasok ang isang sasakyan sa isang parking lot, ay siya po ay isang sasakyan na. Yeah. No? Hindi porket ang isang tao pumasok sa simbahan, siya po ay mananampalataya na. Yeah. No?
marahil, no, kasama ka ng mga tumutupad ang Great Commission. Nakasuot ka ng barong, nakasuot ka ng magandang sapatos. Pero deep inside, meron ka pa ring duda. No? Nagdududa ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo, which is the salvation. Pinagdududaan mo na ang Panginoon, na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. No? Pag kinakabahan kayo, pag sinabi ang impyerno, better to check your salvation. Marahil sa ating kalagitnaan, isa ka sa mga soul winner, active. No? Ikaw yung top, kumbaga, source. Simahin nyo. Kahit 500 pa yan, pero kung ikaw pa rin may duda sa salvation mo. No? Kasi yung salvation, yan po yung magpupush po sa atin para gawin ang gawain ng Panginoon. Hindi pa tayo gumagawa ng ministry, ng simbahan, kapag ikaw ay unsaved. Kasi imposible yan mangyari. Unsaved ang isang tao pero gumagawa ng gawain ng Panginoon. Yes, merong gumagawa nito pero hindi ito nasa puso. Kasi the bottom line na kaya tayo po humahayo, no, kasi po meron po tayong salvation. Yan po yung pinangawakan natin. Yan po yung nag-drive po sa atin. Kaya nga huwag po natin yung pagdudaan. No? At minsan, dumarating po sa ating paglilingkod yung question. Kini-question natin ang gawain ng Panginoon. Minsan sa pagsulwining natin, dumana ba sa isip mo? Or naranasan mo na ba na every time na ikaw magsulwining, na tinanong mo yung sarili mo, tatanggap ba ito sa Panginoon? Nagduda ka na agad. No? At in the end, hindi mo siniran. Nagkudkud ka kasi sa una eh. Hindi mo siniran. Nagduda ka eh. No? Kaya nga, doubt is the product of questioning. No? Maging ang mighty man of God, no? Siya po ay nag-doubt named Moses. No? Exodus chapter 4, verse number 1. Exodus chapter 4, verse number 1. Exodus chapter 4, verse number 1. Sabi pa ng Bible dyan, and Moses answered and said, but behold, they will not believe in me, nor hearken unto my voice. Pero bago po sabihin po yan ni Moses, no, chapter 3, verse number 11, and Moses said unto God, who am I that should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? No, alam naman po natin tinawag ng Panginoon si Moses. Pero siya po ay nag-question sa kanyang sarili. No? Ako naman Panginoon ay utal. Ako naman Panginoon ay slow speech. No, babasa po natin yan sa verse number 10 ng chapter 4. No, and slow tongue. Utal po ako. No, hindi pa ako marunong magsalita sa harapan ng tao. No, bakit po ako Panginoon yung gagamitin mo? Minsan ganun po tayo eh. No, maliit ako Panginoon. Maliit yung boses ko. Wala pa akong self-confidence. No? Hindi po ako marunong magsalita. Wala po akong kayanan. Pero tandaan mo kapatid, huwag kang magduda na ikaw ay tinawag ng Panginoon para ma-reach mo ang mundo. Amen! Amen! No? Kaya sabi dyan sa verse number 19, chapter 4, and the Lord said unto Moses in Midian, go, return into Egypt, for all the men are dead, which sought thy life. Marahil ikaw ay nilagay ng Panginoon sa area mo. No? Marahil meron doon na nalangin, sana matagpuan ko yung katotohanan, sana merong isang naglalakad na soul winner na kung saan nangaral ng salita ng Diyos, pero ikaw nagdududa. Kaya hindi mo nagagawa ang gawain ng Panginoon kasi ikaw nagdududa. Tandaan po natin, ang gawain ng Panginoon ay hindi po natin hawak. Ang gawain po ng Panginoon, siya po yung, ang Panginoon po dyan ang kumikilos. Amen! No? Amen! Kaya po natin, gamitin po yung sarili po nating lakas sa paghahayo sapagkat hindi po natin yan makaya kung wala pong kapangyarihan po ng Panginoon. Huwag ka po magduda. No? Kaya nga minsan, yan po yung problema natin. Pag ikaw ay ginamit ng Panginoon, pinangunahan ka na agad ng question mo. Questioning. No, wala po tayong karapatan questionin ang Panginoon. Hindi po nagkamali ang Panginoon na ikaw ay tawagin. Hindi po nagkamali ang Panginoon na ikaw ay saved para gamitin niya sa gawain
sa gawain niyang dito po sa mundo. No, kaya nga bilang sa pagtatapos do sa conclusion, personal testimony ko po. Wow. No, na ako po ay bata-bata pa back then in 2023 kasi po ngayon 2045 na. Wow. Paano po tayo back then? No, back then in 2020 when I got saved, pero bago po yun, no, nanalangin ako sa Panginoon na sana ako'y pumunta ng langit. Kasi alam ko bilang isang makasalanan, ako po ay pupunta ng impyerno. Nanalangin ako paano po pumunta ng langit. Until such time, 1 year ago, no, meron pong nagpakilala po sa amin, galing isang Fort Bonifacio, no, na siya po ay isang Baptist. Nangaral ng salita ng Diyos sa amin, ay hindi po siya natakot, hindi po siya nagduda, hindi po siya nagturo ng maling doktrina. And the result, no, ito po, nangaral po ng salita po ng Diyos yung kanyang bunga. Amen. Amen. Isipin niyo po mga kapatid, no, kung tayo lamang po magkakaroon ng fear, kung tayo lamang po magkakaroon ng ugaling pagtuturong na mali, kung tayo po magkakaroon ng doubt, no? Ano po yung mabibuild po natin na buhay? Yeah. No? Right. Ano po yung mabibuild po natin na cities, na nation? Kung tayo po magkakaroon ng ganyan tatlo, kaya nga bilang isang challenge po para po sa bawat isa, set apart on your purpose and set a part for God's purpose. Amen. And I hope na tayo dyan po sa preaching na yan, meron po tayong nakuhang prinsipyo, meron po tayong napangawakan ng salita po ng Diyos sa kung saan naging challenge po sa atin na para po tayo ay mas lalong umayo, mangarap po ng salita po ng Diyos. Di po, tayo po ay sabihin lahat. Amen. Amen. Maraming salamat Panginoon sa oras na pinagkakabit sa amin. Salamat Panginoon sa mga prinsipyo na ito sa amin. Salamat ko rin po Panginoon na bawat sa Panginoon na challenge at naintindihan Panginoon kahit paano Panginoon ang pinangarap Panginoon ng iyong salita. Salamat sa po Panginoon ako po yung ginamit para po Panginoon hamunin ng iyong mga anak Panginoon. Gusto po Panginoon ng invitation, kapag sa amin po kong pasal, kapag nilang sa pangalan ng Panginoon. Kung kayo po ay na-bless sa design yan, why don't you come to the altar and pray to God na tulungan tayo mag-work.